Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At dito po sa aking vlog na ito, ang atin pong topic ay patungkol sa interview ni Chavit Singson sa Bilyonaryo News Channel. Meron lang po tayong ilang mga clip ng parte ng kanilang interview ang atin pong re-reactionan, at ito po'y patungkol sa mga sabungero. At ito, umpisa na po natin kagad sa okay, dito po. Ngayon po, may kinakaharap na naman na issue si Atong Ang dun sa missing sabungeros. Ano po yung palagay yung dahilan? Bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa sabong? Well, napagsabihan na si Atong Ang noon na na-reprimand na noon na wag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Pero iba naman yun eh. Allowed naman yung ginawa nila noon, kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabungero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it. At nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear lahat yung mga dinamanda nila. Back then, nung around 2000s, nung nadawit po si Atong Ang dito sa issue ng Weteng, pumunta po siya sa US pero naaresto siya doon ng US authorities. And eventually, upon extradition, dito naman po siya na-detain. Palagay niyo po ba? Ayun. So, yung pong tungkol nga daw po dito sa mga sabungero, totoo naman yun, di ba? Kung meron talagang mga ebidensya na makakapagdiin kay Atong Ang, diba? Dapat talaga na maparusahan siya. No one is above the law. So yan po yung katotohanan. Ito po ang realidad ng issue na sinusundan natin sa mga sabungero, na kung wala po talagang ebidensya na makakapagturo kay Atong Ang, tapos na ang istorya. Meron pong kumbaga ibang the other side of the story, di ba? At etong si Chavit, alam niyo po, napakaganda ng mga paliwanag niya dito. Fair and square para kay Atong Ang at para sa kanyang sarili. Kumbaga, yung matalino niyang opinion ang kanyang ibinigay dito sa interview na ito. This time with the issue on sabong, kaya niyang lagpasan itong issue na ito? Depende sa mga ebidensya. Yung mga witnesses, kung hindi mag-back out, makukonvict yan. Pero karamihan dito kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, we have good laws, but the implementations are bad. Maski na tama ka, nababaliktad nila sa hustisya eh. Pag nanalo ka man, akyat ka sa kawan, nababaliktad. So, nababaliktad lahat eh. Hindi rin tama yung mga ibang dapat ba ma-review rin yung mga madisiplina rin mga judges natin. Marami rin mga hindi magandang judges natin. Palagay niyo po ba malaking bagay ang nagagawa ng pera when it Malaki. comes to our judicial system? Nababago na lang, nabibili yung mga testigo. Maraming mangyayari diyan dahil wala tayo isang salita. Dapat mayroon tayo isang salita, aangat tayo. Sa ibang bansa, bawal magsinungaling eh. Dito, ordinary na magsinungaling. Well, dapat dito, paparusahan, dapat lalo na pag under oath, pwedeng ma-perjury. Pero hindi po ba ito na i-enforce? Wala eh. But kayo po ni Atong Ang and... Ayun, diba? So, dito po sa sinasabi nga ni Chavit, kung talagang walang ebidensya, makakalusot. Pero, kung merong ebidensya, kailangan magbayad. Di ba po? Kung yung pong mga testigo, like alias Totoy, ay totoo talaga ang kanyang mga sinasabi,
with evidence talaga, meron talagang matibay na ebidensya, talagang hindi na makakapagsinungaling, hindi makakalusot. Eto nga si Mr. Atong Ang, tingin ko po talaga meron talagang kalalagyan si Atong Ang dito. Talagang mapagbabayad siya. 'Di ba? Kaya nga po, sabi nga ni Sir Mike Abe, ang pag-iimbestiga dito sa paghahanap ng hustisya at pag-iimbestiga dito sa kaso ng mga sabungero ay justice for all. Justice para sa mga biktima at justice din para sa mga inaakusahan, akusado o suspect. 'Di ba? Syempre kasi hindi po pwedeng kumbaga maging bias talaga ang ating batas o ang ating hustisya. Meron pong hustisya para sa lahat. At kung talagang ito pong si Atong Ang ay walang kasalanan, 'di ba? Kayang-kaya itong lusutan, kayang-kaya itong mapatunayan sa korte. Katulad na nga lang ng sinabi nila sa kanilang press con, na kayang-kaya nilang patunayan sa korte na itong si alias Totoy ay nagsisinungaling. Ngayon, eto na po yung exciting part dito sa interview na ito. Yung patungkol po kay Gretchen Barreto at kay Atong Ang. Kayo po ni Atong Ang and Gretchen Barreto, nakakasama niyo po ba sila? How would you describe their relationship? Well, mahirap pakialam sa relationship nila. Mahirap madamay sa marites nila. Although nakikita naman sila magkasama palagi sa sabong. But I don't think kasama naman sa mga nangyari si Gretchen. Although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Especially yung mga bagay na yan na tungkol sa problema sa bungan. Although kasusyo siya sa bungan. So you believe po na investor lang talaga yung role ni Gretchen dito sa sabong? Yes. I believe na investor lang si Gretchen. Meron pong kami picture dito with sabongeros and Ayun. So, naniniwala si Sir Chavit na etong si Gretchen ay investor lang talaga. Tama naman yun, di ba? Kumbaga, may mga bagay na hindi sasabihin ni Atong Ang kay Gretchen. Kasi nga po, kung ang kanilang relasyon ay investor, partner-investor relationship lamang, di ba? Yung magka-partner lang sa negosyo, hindi magka-partner sa totoong buhay o magka-partner na may relasyon, di ba? Siyempre parang imposible nga po talaga na magkaroon ng kinalaman dito si Gretchen Barreto. Kaya nga yung alegasyon ni alias Totoy kay Gretchen Barreto ay napakabigat na alegasyon dahil nga po ito ay kailangang patunayan na totoo at meron po talagang katibayan na makakapagpatunay na si Gretchen Barreto ay meron pong kinalaman talaga sa nangyari sa mga sabungero. Kasi sabi ni alias Totoy, eto daw pong si Gretchen ay kasama sa Team Alpha o sa kumbaga yung grupo ng mga kumbaga yung mga malalaking investor. At sa mga meeting daw po laging kasama itong si Gretchen Barreto. At ayon nga po kay alias Totoy ay parang isa si Gretchen Barreto sa nagsabi daw po na kumbaga parang pumayag. Okay, sige, di ba? Parang ganun ang kwento ni alias Totoy na gawin na daw po yon sa mga sabungero dahil nga po ang sabi daw ni Atong Ang malulugi ang negosyo nila kung sakaling magpapatuloy ang ginagawa po ng mga sabungero na ito, yung like panyonyope, pandaraya, pamimirata ng kanilang mga video at yung pag-clone sa kanilang mga gaming website. So diyan po nagkaroon ng kumbaga yung kumbaga yan yung sinabi ni alias Totoy na medyo naging controversial talaga dito si Gretchen Barreto. Nung una kasi ay hinala lang. At speculation lang ang ating kumbaga mga kanetizen, ang ating mga kababayan sa kung ano po ang maaring involvement
ni Gretchen Barreto dito po sa issue ng mga sabungero. Kumbaga parang ano lang, hinala lang, wala, hindi sila naniniwala gaano. Pero dahil nga po sa dito po sa mga karagdagan na sinabi nitong si alias Totoy, dyan na po talaga lumalim ang kumbaga paghihinala at suspetya na eto nga pong si Gretchen Barreto ay kumbaga meron talagang direct involvement dahil nga po sa pahayag na yan ni alias Totoy. Pero syempre nga, yan ay statement lamang, kailangan talaga ng matibay pa na ebidensya para po madawit si Gretchen Barreto dito sa issue na ito. Kumbaga hindi kasi katibayan yun yung para sa akin kulang yung katibayan ni alias Totoy para kay Gretchen na sinabi niya laging kasama ni Atong Ang at kumbaga sabi ni alias Totoy katabi din daw po ito sa pagtulog, di ba? Yan ang sinasabi ni alias Totoy. Hindi po yan hindi po yan kumbaga tatayo sa korte na sasabihin na merong kinalaman si Gretchen porke katabi lang matulog. Minsan nga 'di ba sa mag-asawa may mga sikretuhan 'di ba na nangyayari, 'di ba? Kunwari may mga kumpanya ang isang mag-asawa, minsan yung lalaki o yung babae ay merong mga nililihim sa kanilang partner para kumbaga meron silang mga iniingatang interes, 'di ba? Ganyan po siguro talaga sa mundo ng mga mayayaman. Pero yun nga, sana meron pong katibayan si alias Totoy na mas matibay kaysa sa pagsasalita lang para po hindi po magmukhang parang marites lang itong si alias Totoy dito sa issue ni Gretchen Barreto at ni Atong Ang. Investor lang si Gretchen. Meron pong kami picture dito with sabungeros and lumabas itong litrato naman kung saan si Alan Bantiles, yung sabungero na whistleblower, ay kasama kayo sa isang gathering po along with Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Kilala niyo po ba si Alan Bantiles? No. Nagkita lang kami sa isang okasyon. Hindi ko kilala Siyempre sa occasion, marami ako namimit na tao. Dami nga nagpapapicture sa akin, hindi. Meron pa rin ako nakapicture na drug lord. Nung pa-picture siyo, drug lord. Hindi ko alam. Kasi even the president before, President Duterte, may nagpapapicture. Hindi mo kasi mapili Kakayan, masama ka bang tao? Hindi ko pwede. Oo nga naman. So, lalo na for Filipinos na nasa kultura natin. Pag kami nagpapicture, sige. Yun. So palagay niyo po ba may credibility siya to be a state witness? Kayo pinagdaanan niyo rin yun na you had to be a state witness. They have to be consistent. Kung anong sasabihin nila, dapat kung hindi totoo yung sinasabi, madaling man ito Mahirap ang sinungaling. Tignan mo lang sa mata nila, kukurap yun pag sinungaling. Tsaka yung consistency siguro na sagot po. Baski tignan ako sa mata, hindi ako babago dahil totoo lang sinasabi ko. Mahirap ang sinungaling. At yun ang number one na ko sa buhay, hindi ako nagsisinungaling. If nobody's perfect. Pag nagkamali ka, say sorry. Simple lang. Yung mga iba kasi, tinutuloyan na maski sinungaling na, tinatayo na sinungaling. Balang araw, mahuli ang mga. Okay, so dito po, nilinaw ni Chavit Singson na wala po siyang kumbaga hindi niya kilala kung sino tong si alias Brown o si Alan Bantiles na kasama po doon sa litrato na yon sa picture na pinakita po. Actually dito po sa aking pagtingin sa litrato na ito, nung tinignan ko po yung litrato, nandun din si Senator J.B. Ejercito. Birthday yon ni Boss Toyo. Pero bakit kay Chavit, bakit kay Jay Ruiz lamang kinokonekta etong si Alan Bantiles? Doon nga po sa picture na yon, napakaraming mga popular na tao doon. Hindi ko lang kilala yung iba, pero marami pong popular na tao doon. Meron nga dyan yung si Attorney Melvin Matubag, PDP laban, Secretary General ba? Parang ganon.
nandoon din siya, katabi pa nga siya ni alias Brown o ni Alvin Bantiles. Pero hindi naman siya kinokonek doon sa kumbaga pagkakaalam o pagkakadawit sa sa mga sabungero, pati itong si Senator JB Ejercito. Andoon sa litrato na yun, maliwanag na maliwanag, nandun si JB Ejercito. Pero bakit hindi po ito sinasabi ng katulad dito sa interview na ito, hindi nabanggit na nandoon tong si Senator JB Ejercito, di ba? Hindi ko sinasabi na dapat isali. Pero, di ba, to be fair sa katulad ni Chavit at ni Jay Ruiz, na nakasama dun sa litrato na yon, hindi porke kasi nagpalitrato sa iyo o nakasama mo sa litrato, 'di ba, ay meron ng kinalaman sa sa mga pangyayari, 'di ba? Sa mga insidente. Pero doon sa sinabi nga ni Chavit Singson na katulad daw kay Digong, kay Duterte na merong mga nagpapapicture, drug lord. Yun talaga, totoo, may mga nagpapapicture doon na drug lord. Katulad nung si Alan Lim ba yun? O Peter Lim. May litrato talaga si Digong kasama yung drug lord. Drug lord po talaga yun. Eto nga si Michael Yang, di ba, na sinasabi nga po drug lord. At sinasabi rin na, kumbaga, yung meron pong kinalaman sa Parmali. Di ba, Parmali issue. Di ba, ilang beses nang nakasama ni Digong sa trip sa sa China. Tapos, meron pa silang, kumbaga, boss and employee relationship. Dahil nga itong si Michael Yang ay ginawa po na economic advisor ni Digong noong siya ang presidente. Di ba? Kumbaga, depende kasi sa sitwasyon Let's say, katulad nun, Boss Toyo birthday party. Marami talaga diyan kasi si Boss Toyo ay kilalang tao, vlogger na sikat. Kita natin kung gaano ka successful ang mga kumbaga negosyo, ang mga vlog, ang mga pinapasukan na negosyo ni Boss Toyo. Di ba nga recently ay inopen na yung Pinoy Pawn Star Museum. Yun yata Pinoy Pawn Star nga yata na museum ang tawag doon. Di ba? Nabuksan na yan. Napaka-successful. At syempre, marami pong mga kilalang tao ang may imbitahan ni Boss Toyo dahil nga siya ay popular Di ba? Makita nyo mga rapper, vlogger, influencer, endorser, artista, politiko, taong gobyerno, lahat nandiyan makakasama ni Boss Toyo. Pero hindi po ibig sabihin ay may kinalaman na si Boss Toyo o si Chavit o si Jay Ruiz o si JB Ejercito o si Attorney Melvin Matubag sa mga nangyari sa mga sabungero. Pero iba dito kay Digong. Si Digong talaga ay naging presidente na talagang wala pong ibang inisip kundi sindikatuhin ng mga Pilipino. Yan po ang original budol. Kaya nga hanggang ngayon ay kinakarma at namamayat na doon po sa ICC dahil po sa ginawa niyang pambubudol sa mga Pilipino. Wala pong iba. So eto, play pa po natin to. Yung kayo po yung na-involved din po ba kayo sa sabong at any point dati? No. Nagsasabo ako ever since. Nung bata pa ako, nagsasabo na ako. Pag iniimbit ako, maski na hindi ako makapunta, papadala ako ng mga manok para lang sumali. Then pag ako naman nagpa-derby, sumasali sila. Parang nag-iimbita sila, nag-iimbita rin ako para sa pa-derby ko, pa-derby nila. Kanya-kanya kasing schedule. So you naglalaro po kayo ng sabong pero never kayo nag-invest or nag-operate ng sabong? No. Totoo po ba na minsan yung betting sa sabong umaabot ng mga milyon? Yes, milyon. 4 million, 10 million, gano'n. Per person? Or per sabong. Per sabong. Nagpustahan, 2 manok. Parang mahal pala talaga na... kung minsan kasi yung kalaban mo, magaling yung manok niya, pinupustahan niya ng marami. Nagkataon na magaling yung manok ko, pupusta ko rin.
Pero nasa kultura talaga natin mga Pinoy itong sabong dahil pa sa mga panahon ng Kastila. Yes. Paano po din yun naisip na ngayon, do you think meron talagang dahilan bakit nagkaroon, paano nauwi dito sa mga missing sabongeros? Well, iba nung araw, may mga nahuhuli talaga ng mga mandadaya. Dapat lang binubugbog yan o pinaparusahan kung gusto nilang justice agad. Kung dademanda mo kasi wala mangyayari. Iyon naman, iba naman yun. Kung talagang pinatay sila, hindi tama yun. Dapat lang pinarusahan lang. Yung mga... Ayun. So, kung totoo daw po, na meron pong ginawa itong mga kababayan nating sabungero, 'di ba? Kung nandaya sila na nyope or namirata ng video, dapat nga daw po yung sabong justice na tinatawag ni Secretary Boying Remulla na ano lang ginugulpe ganyan. Pero alam nyo po, siguro kung milyon-milyon, 'di ba? Ganyan lang, milyon lang, like 1 million, 2 million, 3 million lang ang pusta ang kumbaga nakalatag o nakasalalay, baka 'yun pwede pa, 'di ba? Makagulpi ka, baka ikay mapitsarahan, mabatukan, 'di ba? Pero yung ikaw ay mandaraya, manyonyope sa isang industriya, sa isang negosyo na isabong na napakalaki po ng kinikita araw-araw, 1 to 2 billion ang nakasalalay na pera dyan, hindi malabo na ikaw ay kumbaga the more na malaki ang pot money o ang kumbaga nakataya yung bet, 'di ba? Kung umaabot ng bilyon o 2 bilyon sa isang araw, 'di ba? Kasi habang tumataas ang halaga, posibleng tumaas din ang parusa. Dahil nga po, kita nyo naman, bilyon-bilyon po ang kinikita araw-araw. Hindi pala kinikita yung nakasalalay na taya. Ang kinikita po ng mga operator dito ay maaaring milyon-milyon. Kasi po, ano lang sila, kumbaga yung porsyentuhan lang sila. So yan po yung ano nila, kumbaga nakasalalay na pera diyan po sa mga operator. Malaking halaga pa rin. 'Di ba? Kung kinikita nila ay let's say 50 million sa isang araw, hindi po 'yun talaga nila mapapalampas na meron pong nanyonyope ng daraya sa kanila. Kaya nga po ang nangyari dito sa mga sabungero, sa halip na sabong justice lang, ang nangyari ay missing sabungero dahil nga po sa laki ng taya na nakasalalay. Ngayon po, mabalik tayo dito sa issue ng kay Gretchen Barreto. Sumagot itong kampo ni Gretchen Barreto at naglabas ng pahayag ang kanya pong abogado. At sinabi nga po, dinenay syempre ni Gretchen Barreto itong kanyang involvement dito po sa mga pangyayari na ito. Si alias Totoy, maaring pagdating kay Atong Ang ay maaring meron po talaga siyang nasasabi na kumbaga parang napipinpoint si Atong Ang. Pero pagdating kay Gretchen Barreto, parang parang kulang nakukulangan tayo. Dito din kay Atong Ang, hindi pa naman po syempre guilty si Atong Ang, wala pa rin naman pong nangyayaring trial, hindi pa rin na nakakapagbigay ng pahayag o kumbaga hindi pa rin nakakapagsampa ng formal na demanda o kaso etong si alias Totoy o si Dondon Patidongan, wala pa rin po. Kaya kumbaga etong issue ng mga sabungero ay nakabitin pa rin sa alanganin at yun po yung realidad. Ito yung katotohanan na hindi maiaalis. Wala pa rin pong hustisya na natatanggap ang mga sabungero at ang kanilang mga naulila dahil nga po medyo etong si alias Totoy din ay delay na rin po o delay ang kanyang pagsasampa ng demanda. Medyo nababagalan tayo dito kay alias Totoy. Bakit kaya? So next vlog natin, yan po ang ating itatapik.
Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasang panig man kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.